Ikinatuwa naman ng palasyo ang positibong sagot ng Santo Papa sa ipinadalang sulat sa kanya ni Pangulong Rodrigo Duterte. Miyerkules nang iniabot ni OPAP Secretary Jesus Dureza kay Pope Francis ang liham ng Pangulo sa Vatican. At ay kay Secretary Dureza, sumang-ayon ang Santo Papa na basbasan ng Pilipinas maging si Pangulong Duterte. Nasa Italia si Dureza para sa pangatlong round ng peace talks sa pagitan ng pamahalaan at National Democratic Front of the Philippines. But regarding the letter, I think it touched on it was an appreciation of gratitude. It was an expression of gratitude for the Pope's visit in 2015, I believe. May-ari ng isang kumpanya sa Makati City arestado dahil sa hindi pagre-remit ng kontribusyon sa SSS at Medicare ng kanilang mga empleyado. Narito report. Arestado ang mag-inang Conchita at Victor Caluag, board members ng kumpanyang Silver Stream Publishing sa loob ng kanilang bahay sa 41 Solar Street, Bel Air, Makati City. Kulong at posibleng hindi makapagpiyansa o umapila mag-inang Caluag sa kinakarap nilang kaso. Nag-jump bail kasi sila at hinayaang maging pinal ang desisyon ng Regional Trial Court Makati Branch 57 na tulan silang nagkasala ng kasong kriminal dahil sa paglabag sa Republic Act No. 8282 o Social Security Act of 1997. Ito ay ang hindi pagre-remit ng SSS, Medicare, and Employees' Compensation Contributions na nagkakalaga ng 975,622 at penalty charge na 633,215 simula taong 2007 hanggang 2015 sa 19 nilang mga empleyado. 6 hanggang 8 taong pagkakakulong ang hatol ng korte at pinagbabayad pa ng 1 at 6 na milyong pisong unpaid SSS premiums ang mag-ina bilang danyos perwisyo. Gano'n kami na-receive na notice? Walang na-receive na notice? Wala. I'm totally surprised. I thought you're out on bail. Wala ba? Bahagi po ito ng aming pinaigting na kampanya laban sa mga delinquent employers ng SSS at para sa proteksyon ng mga members. Hindi po kami titigil hanggang hindi po nababayaran ang kontribusyon at loan repayments na binawas at hindi na i-remit sa SSS ng mga delinquent employers na ito. Bigo namang arestuin ng mga pulis si Dominador Lim, may-ari ng Paladin Protective Security Inc. Nang puntahan ito ng mga pulis sa kanyang opisina sa Barangay San Antonio, Makati. Si Lim na may warrant of arrest din ay naharap sa kasong paglabag sa batas ng SSS dahil sa kabiguan itong i-remit ang salary loan repayment ng kanyang mga empleyado na nagkakalaga ng 16 na milyong piso. Seryoso ang kampanya ng SSS laban sa mga employer na hindi nagre-remit ng tamang kontribusyon ng kanilang mga empleyado. Kaya't pakiusap nila sa lahat na mga employers na maging seryoso din sa kanilang mga obligasyon para sa kanilang mga empleyado upang iwas kalaboso. Nakuha na ng CCTV ang shootout kasunod ng pagsisilbi ng warrant of arrest sa isang suspect sa Maynila. Pinansalag pa umano ng suspect ang kanyang pamilya. Saksi si Von Aquino. Kasunod ng paglapit ng mga pulis para magsilbi ng warrant of arrest para sa qualified carnapping at frustrated murder, mabilis na tumakbo ang suspect na si Christopher Castillo. Noon na raw nagpaputok ang suspect ayon sa mga pulis. Kasunod niya ang kanyang batang anak. Yung unang approach namin, so pinadadapa muna namin sa dahil kasama niya ang pamilya niya eh. So ang ginawa niya, tumakbo agad doon sa gilid ng Meralco natin, sa post. And then pinaulan na kami ng putok. Hanggang sa nakatawid siya rito at siguro hindi niya namalayan tong isang tropa natin dito na siyang nakabaril sa kanya. Ayon sa mga pulis, ito raw mga tama ng bala sa sasakyan na ito ay nagmula sa baril ng suspect nang magtago siya sa bahaging ito ng kalsada at matapos nga niyan ay tumakbo ang suspect dito sa tapat ng isang convenience store. Akala nga namin hindi siya lalaban kasi kasama mo yung pamilya mo eh. So doon kami napilitan na gumanti ng putok at pilitin na sagipin yung bata sa kamay niya kasi ginagawa niyang panalag. Sa paghupa ng barilan, tumambad ang suspect na patay na. Matapos mag-imbestiga ang soko, sakalang lumabas sa convenience store ang pamilya ng suspect. Hindi ko po alam, kumakain po kami mag-ina. Nagtatago ba siya, ma'am? Hindi po, naghahanap po.
Nakuha ang kalibre 45 sa tabi ng bangkay ng suspect habang 3 magazine ng baril ang nakuha sa kanyang sasakyan. Iimbestigahan din ng mga pulis kung bakit may commemorative plate na Quezon City Police ang kotse ni Castillo. Ako, si Von Aquino, ang inyong saksi. Sa gitna ng kampanya kontra droga ng gobyerno, mahigit 3,000 na ang naitalang kaso ng deaths under investigation o yung mga hindi pa nakikilalang salarin ng suspect. Ayon sa PNP, ang masaklap may ilang inosenteng musmos na nadadamay sa mga pamamaril. May report si Lay Alves. Si Francis ng Pasay, si Danica ng Pangasinan, sina Gandhi at Angelo ng Caloocan. Walang kamuwang-muwang na mga bata. Dagdag sa dumaraming bilang ng mga inosenteng sibilyan na nadamay ng mga di pa nakikilalang salarin sa mga pagpaslang na umunoy may kinalaman sa droga. Si Francis, nabaril habang natutulog ng targetin ng kanyang tatay noong Disyembre. Hindi ko namin alam kung ano na nangyari. At wala na ako kaming balak alamin pa dahil mabagal ang ng justisya sa kalagayan namin mahirap. Aminado ang nanay ni Francis, gumagamit nga ng droga ang kanyang mister. Pero sumuko na ito sa gitna ng kampanya kontra droga. Si Danica, tinamaan ng bala ng pagbabarilin noong Agosto ang kanyang lolo. Pinagbabaril yung asawa ko dito sa upuan niya. Nagkisigaw yung anak ko po na hawak-hawak yung anak niya na sabi niya, Mama, sabi, si Danica may tama. Nabuhay ang lolo pero di pinalad ang nadamay na apo. Possible yan ang pinakamutibong tinitignan natin, yung parang unsiyan sa droga. Sumilendo siya para linisin lang po yung pangalan niya. Pagdating ng araw na yun, 23 lang araw ng 3 araw, yung binaril na lang siyang bigay. Sina Gandhi at Angelo, kapwa tinamaan din ng bala habang naglalaro sa kanilang lugar noong Nobyembre. Ang target sa pamamaril, kapitbahay nilang kabilang umano sa drug watch list. Dito po siya tinamaan, dito sa may pigi. Pumasok po dun sa loob. Sa huling tala ng PNP, mahigit 3,700 na ang napatay sa mga kaso ng deaths under investigation o DUI kung saan di pa nakikilala ang mga salarin. Tanong ng ilang grupo, ano ba ang ginagawa ng otoridad para matigil ang mga patayang ito? Lahat ng pagpatay na sa ganyang under those circumstances should be thoroughly investigated at lahat ng mga sangkot should be prosecuted. Kahit nga raw ang mga pinagsususpetsang pusher at mga adik, may mga karapatan pa rin dapat pangalagaan ng Estado. Paano raw may pagtatanggol ng isang suspect ang kanyang sarili sa korte kung patay na ito? Kung magpapatuloy kasi niyan na ganyan, maski yung wala namang sala, ay diretsyo nang mapapatay. At wala na rin pagkakataon na patunayan na siya ay inosente. So ito ang mahalaga na maunawaan ng taong bayan. Yung kahalagahan ng due process. Sinisiguro naman ng PNP ang pagtutok sa investigasyon ng mga kasong ito. Yun nga lang. Ganun ito ginagawa ng mga drug syndicate. Number 1, to silence their underlings para hindi sila may turo. Second, ay yung hindi nagsasubmit ng proceeds o benta ng illegal na droga, yung mga runners or sellers at the lower part of their network, we don't want it to happen. However, we cannot control all factors. Kung walang magbabago, pangamba ni Lola Gemma, marami pang matutulad sa kapalaran ni Danica. Tama ito kasi maraming nadadamay na taong walang kaalam-alam. Sana po ito itigil na nila ito . Samantala, closed door ang gagawing pagigipagpulong ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga gobernador sa bansa mamayang hapon kaugnay ng kanyang anti-drug war campaign. Mula sa Malacanang may report si Rosalie Cos live. Rosalie. Yes, magandang tanghali, Flor. Matapos na pulungin ng mga alkalde sa buong bansa nito lamang nakalipas na linggo, ang mga gobernador naman ang inanyayahan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Malacanang. Pag-uusapan ng Pangulo at ng mga gobernador ang kanyang anti-drug war.
Idaraos ang closed-door meeting sa Heroes Hall ng Malacanang ganap na alas 2 ng hapon. Sa pakikipagdialogo ng Pangulo sa mga mayor, hinati ang mga ito sa 3. Pinagsama-sama ang mga mayor sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kanyang pulong sa mga mayor, hindi pinahintulutang makapasok ang media at ipinagbawal ang pagdadala ng cellphone. Hindi pa tiyak kung ang sistemang ito sa mga mayor ang siya ring gagawin sa mga gobernador. Una nang ipinahayag ni Pangulong Duterte na nais niyang kausapin ng mga governor upang makatulong niya sa pagmomonitor, pagbabantay at pagbibigay babala sa mga barangay captain na sangkot sa operasyon ng iligal na droga sa bansa. Samantala, mamayang alas 3:30 naman ng hapon ay pangungunahan ni Pangulong Duterte ang panunumpa ng mga opisyal ng Philippine National Police. May courtesy call din ng Bangsa Duterte Movement at ang National Youth Commission sa pangunguna ni Chairperson Aisa Sigera mamayang hapon din dito sa Malacanang. Bukod dito, pupulungin din ni Pangulong Duterte ang Human Rights Victims Claims Board at samahan ng ex-detainees laban sa detensyon at aresto o selda. Floor? Rosalie Cos nagulat mula sa Malacanang. Natuon ang dinner meeting ni Pangulong Rodrigo Duterte nitong Martes sa mga malalaking negosyante kung paano lalo pang mapapalago ang ekonomiya ng bansa. Nagbabalik si Rosalie Cos. Isang dinner meeting sa pagitan ni Pangulong Rodrigo Duterte at malalaking negosyante sa bansa ang isinagawa sa Malacanang Martes ng gabi. Tumagal ang pagpupulong ng 3 oras at kabilang sa napag-usapan ang isyu ng paglikha sa mas maraming trabaho sa bansa, contractualization, federalism, graft at tax reform. President reiterated that he was all for job creation to uplift the people's well-being. The 1-hour meeting was extended to 3, and in the words of P.A. Joey Concepcion, everybody walked out extremely happy. Ayon pa kay Presidential Spokesperson Abella, nagpahayag din ng suporta ang mga negosyante sa programa ng Pangulo na pamumuhunan sa Mindanao, partikular na sa mga lugar na matagal nang hindi umuunlad dahil sa mga kaguluhan. So basically, they were being brought on board to help address the issue of how to create a more inclusive economy, especially addressing work and investments in areas of conflict. Ilan sa mga business tycoon na dumalo sa pagpupulong ay sina Hansi, Jaime Agosto Sobel-de Ayala, Manny Pangilinan, Enrique Razon, Tomas Alcantara at iba pa. Nasa pagpupulong din sina dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo, Finance Secretary Sonny Dominguez at Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion. Sa gitna ng kampanya kontra droga ng pamahalaan, marami na talaga ang gustong magbagong buhay. Kaya naman, para makatulong sa mga gustong tumalikod sa illegal na droga, isang Reformation Center ang itinayo sa Santa Maria, Bulacan. Umaaksyon si Ryan Ang. Mahigit 5 taon din nalulong sa ilegal na droga si Mang Eddie. Nagsimula ito sa patikim-tikim, pero kalaunan, hinahanap-hanap na rin niya ito. Gagawa ka sana, tetorbish mo yung mga kapatid mo, magulang mo, kukuhaan mo pag wala ka pang bisyo. Pero dahil sa takot na mapatay, gaya ng mga napapanood niya sa balita, minabuti ni Mang Eddie na sumuko at sumali sa Reformation Program ng Santa Maria, Bulacan. Ako po, 99% na magbabago na po ng alas pamilya ko, pati po sa mga apo ko. Layunin ng Reformation Program na tulungan ng mga nalulong sa droga na makapagbagong buhay. Nagsimula ito noong Oktubre matapos magambaga ng LGU, Santa Maria Police at mga NGO. Ngayong taon, naglaanan ng pondo ang lokal na pamahalaan para dito. Katunayan, ang dating sira-sira at abandonadong covered court na ito sa loob ng mahigit 4 na hektaryang lupain. Inayos at tinayuan ng mga kwarto na pansamantalang titirhan ng mga drug user. May mga higaan at ventilador ang bawat kwarto. Libre ang pagkain, tubig at kuryente. Bawal ang sigarilyo, alak at anumang gadget. Iniiwasan natin na sila ay mahikayat pa ng mga kaibigan na nagte-text sa kanila. Pero pwede naman silang makagamit ng telepono. Meron po tayo nakalaan dyan na telepono para sa mga emergency cases. May iba't ibang activities na mapagkakaabalahan ng mga reformist, gaya ng pag-eehersisyo, counseling at Bible study. Maaari din silang isabak sa TESDA courses, gaya ng pag-welding o pagmamasahe. Tinuturuan din sila magtanim. Sila po ang nagbubungkal ng lupa, magtatanim, aalagaan, didiligan, at aanihin po ang mga gulay. Ito po ay naibebenta sa palengke. Yung iba naman po ay kinakain nila.
at nakakapag-sustain po sa kanilang pangangailangan dito sa loob ng Reformation Center. Isang buwan ang itatagal ang programa. Maaari din silang dalawin ng mga kaanak paglinggo. Isa sa mga nakatapos, ang 25 anyos na si John. Simula ngayon, tatahakin na raw niya ang tamang landas para sa kanyang pamilya. Nagpapasalamat po ako sa ating kapulisan dahil maganda po ang ginawa nilang touring po sa amin, pangangalaga po. Dito po sa loob, natuto po ako na rumispeto sa mga bawat isa, gumalang at naging responsable po akong tao. Para masigurong tuloy-tuloy na ang pagbabago, kailangan mag-report ng mga nakapagtapos kada kinsenas at katapusan ng buwan para di matulungan silang magbagong buhay. May katuwang silang mga negosyante na handa magbigay ng pagkakataon sa mga nakapagtapos sa reformist. Nakararanas pa rin ang masamang panahon ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Pinerwisyo ng baha at landslide ang ilang bayan sa Agusan del Sur. May report si Katrina Son. Nagmistulang maliit na lawa ang school grounds ng Tugbungan Elementary School sa Zamboanga City matapos pasukin ng baha dahil sa walang tigil na pag-ulan sa lungsod. Dahil sa baha, kinansela agad ang klase sa paaralan. Patuloy naman ang pagmumonitor ng City Risk Reduction and Management Office sa mga lugar na apektado ng masamang panahon. So far, we're happy to inform that everything's normal. But in spite of that, we're still on heightened alert. Sa General Santos City naman, nagmukhang palaisdaan na ang ilang kalsada sa Barangay Lagaw. Maging ang Lagaw Central Elementary School, pinasok din ng tubig. May umapaw pang kanal dahil sa mga nakabarang basura. Mabilis namang humupa ang tubig ng tumilang ulan. Baha at landslide naman ang namerwisyo sa ilang bayan sa Agusan del Sur. Sa bayan ng La Paz, 6 na barangay ang binaha dahil sa pagtaas ng tubig na bunsod ng walang tigil na pag-ulan. Sa taas ng tubig, halos bubong na lang ng bahay ang maaninag sa mga nasabing barangay. 2 namang insidente ng pagguho ng lupa ang naitalas sa bayan ng San Francisco. Kahapon, unang gumuho ang lupa malapit sa National Highway sa bayan. Kaya ilang motoristang papunta sana sa Davao City at Butuan City ang na-stranded. Agad na nagsagawa ng clearing operation sa mga otoridad. Umapaw naman ang nakaligtas matapos ang magkakahiwalay na aksidente sa karagatan ng Central Visayas dahil sa masamang panahon. Isang mangingisda ang pinaghahanap pa rin ng Philippine Coast Guard matapos mawala sa karagatan sakop ng Bohol, habang nakaligtas naman ang kasamahan nitong napadpad sa Siquijor. Sa sea waters between Panglao and Siquijor, nagkaroon sila ng trouble, and then gawa ng napakalaking due to the big waves and medyo malakas talaga ang hangin. So na-drifted sila, tapos unfortunately eventually nakapsized yung bangka nila. Samantala, 2 mangingisda rin ang nailigtas ng PCG sa Bayawan City, Negros Oriental kahapon. Nagka-problema raw ang kanilang bangka kaya hindi sila nakabalik sa dalampasigan. Ang 2 mangingisda naman na nasagip ng PCG sa Apo Island, nakauwi na sa kani-kanilang pamilya. Manatiling I am ready sa maulang panahon ng mga taga Visayas at Mindanao bukas dahil pa rin ito sa epekto ng isang tail end of a cold front, habang hanging amihan naman ang umiiral sa Luzon ayon sa Pag-asa. May banta rin ng landslide at flash floods sa Southern Leyte, Central Visayas, Caraga Region, Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula. Sa datos naman ng Metro Weather, may ulan sa Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula bukas na umaga. At sa hapon, maulan na rin sa halos buong Mindanao at posible pa ang thunderstorm. Sa Visayas, maghapong maulan sa malaking bahagi lalo na sa eastern section na may malalakas na ulan. At sa Luzon, maaliwalas ang panahon sa malaking bahagi. Maliban na sa Palawan na may mahina hanggang katamtamang ulan na aasahan buong araw.